Ano ang digmaan ng Armageddon? Ang sagot ng Biblia. Ang digmaan ng Armageddon ay tumutukoy sa pangwakas na digmaan sa pagitan ng Diyos at ng mga gobyerno ng tao. Ang mga gobyernong ito at ang kanilang mga taga-suporta ay sumasalansang sa Diyos ngayon pa lang dahil hindi sila nagpapasakop sa kanyang pamamahala. Awit Kapitulo 2 Versikulo 2, wawakasan ng digmaan ng Armageddon ang pamamahala ng tao, Daniel Kapitulo 2 Versikulo 44. Ang salitang, Armageddon, Armageddon, ay minsan lang lumitaw sa Biblia, sa Apokalipsis Kapitulo 16 Versikulo 16. Bilang hula, ipinakikita ng Apokalipsis na sa dako na sa Hebreo ay tinatawag na Armageddon. Ang mga hari ng buong tinatahanang lupa ay titipunan sa digmaan ng dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, Apokalipsis Kapitulo 16 Versikulo 14. Sino ang maglalaban sa Armageddon? Pangungunahan ni Jesu Kristo ang isang makalangit na hukbo tungo sa tagumpay laban sa mga kaaway ng Diyos. Apokalipsis Kapitulo 19 Versikulo 11 hanggang 16, 19 hanggang 21, kasama sa mga kaaway na ito ang mga humahamak sa Diyos at sumasalansang sa kanyang awtoridad, Ezekiel Kapitulo 39 Versikulo 7. Ang Armageddon ba ay literal na magaganap sa gitnang silangan? Hindi. Sa halip na sa isang lugar lamang magaganap, ang digmaan ng Armageddon ay sesaklo sa buong lupa, Jeremias Kapitulo 25 Versikulo 32 hanggang 34, Ezekiel Kapitulo 39 Versikulo 17 hanggang 20. Ang Armageddon, na isinasalin ding Harmageddon, Harmeghiddon sa Hebreo, ay nangangahulugang bundok ng Megiddo. Ang Megiddo ay isang dating lungsod sa nasasakupan ng sinaunang Israel. Iniuulat sa kasaysayan ang mahahalagang digmaan na naganap sa lugar na ito, kasama na ang ilan na nakaulat sa Biblia. Hukom 19 minuto pasado alas 5:20, Ikalawang Hari Kapitulo 9 Versikulo 27, 23-29, gayunman, ang Armageddon ay hindi maaaring tumukoy sa literal na lugar malapit sa sinaunang Megiddo. Wala namang malaking bundok doon, at kahit isama pa ang kalapit na mababang kapatagan ng Jezreel, hindi ito sapat para sa lahat ng lalaban sa Diyos. Sa halip, ang Armageddon ay ang pandaigdig na pangyayari kung saan magtutulong-tulong ang mga bansa upang labanan ang pamamahala ng Diyos sa abot ng kanilang makakaya. Ano ang mangyayari sa digmaan ng Armageddon? Bagaman hindi natin alam kung paano gagamitin ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, maaaring gamitin niya ang mga sandatang na gamit na niya noon, granizo, lindol, humuhugos na ulan, apoy at asupra, kidlat, at sakit. Job Kapitulo 38 Versikulo 22, 23, Ezekiel Kapitulo 38 Versikulo 19, 22, Habakuk alas 3 Gs, 11, Zacarias Kapitulo 14 Versikulo 12, dahil sa kalituhan, ang ilan sa mga kaaway ng Diyos ay magpapatayan, pero matatanto nga nila na ang Diyos mismo ang kalaban nila, Ezekiel Kapitulo 38 Versikulo 21, 23, Zacarias Kapitulo 14 Versikulo 13. Ang Armageddon ba ang magiging katapusan ng mundo? Hindi ito ang magiging katapusan ng ating planeta, yamang ang lupa ang tahanan ng tao magpakailanman. Awit Kapitulo 37 Versikulo 29, 96:10, Ecclesiastes 1:4, sa halip na lipulin ang sangkatauhan, ililigtas nga ito ng Armageddon, dahil, isang malaking pulutong, ng mga lingkod ng Diyos ang makaliligtas. Apokalipsis Kapitulo 7 Versikulo 9, 14, Awit Kapitulo 37 Versikulo 34. Gayunman, bukod sa pagtukoy sa lupa, ang salitang, sanlibutan, sa Biblia ay tumutukoy kung minsan sa napakasamang lipunan ng tao na salansang sa Diyos. Unang Juan Kapitulo 2 Versikulo 15 hanggang 17, sa diwang ito pasasapitin ng Armageddon ang katapusan ng sanglibutan, Mateo Kapitulo 24 Versikulo 3, ang Biblia. Kailan mangyayari ang Armageddon? Nang tinatalakay ni Jesus ang malaking kapigatian na magtatapos sa digmaan ng Armageddon, sinabi niya, may kinalaman sa araw at oras na iyon ay walang sinuman ang nakaalam, kahit ang mga anghel sa mga langit kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Mateo Kapitulo 24 Versikulo 21, 36 pero ipinakikita ng Biblia na ang Armageddon ay mangyayari sa panahon ng dinakikitang pagkanaririto ni Jesus, na nagsimula noong 1914,
Mateo Kapitulo 24 versikulo 37 hanggang 39. Mr. Kasag pa here. E-subscribe muna yan for more news updates.